Nagpa-check up na nga ng mata ito ngang panganay ko at hindi nga namin inaasahan na ganito nga ang mangyayari. Wala na nga akong maisip na aalmusalin nila kaya naman nung gabi pa nga lang ay tinanong ko na nga sila kung ano ba ang kakainin nila. Sakto nga at may keso pa kami sa rep kaya naman eto nga pantisal at kape na nga lang ang almusal nila ngayong umaga. Fast forward na nga tayo mga mare at nakaalis na nga yung mga estudyante ko. Kapag nga itong si Sia ay naramdaman nga niya na hindi na nga niya ako kalapit ay talaga namang kahit nga inaantok ay bumabangon na. Yun naman talaga at kahit nga nakaupo nga dito ay nakapikit pa nga. Katapos ko ngang mag-almusal ay lumabas na nga ako dito sa may garahe at pinuntahan ko na nga itong washing machine namin dahil nga kagabi nga ay nilabhan ko na nga itong mga tuwalya namin. Dito nga sa amin ay mas malakas pa nga ang tubig kapag ka nga gabi na. Da-dryer ko na nga itong mga tuwalya. At pagkatapos ko ngang ma-dryer ito ngang mga tuwalya ay sinampay ko naman ito agad dito nga sa may harapan namin. Tamang-tama nga ang sikat ng araw at matutuyo nga agad ito ngang mga tuwalya na to. Bukod nga sa maaraw ay mahangin nga din dito nga sa amin. Mga 2:00 nga ito ng hapon nang niyaya ko na nga ito nga panganay kong anak at ito nga si Sia na pumunta nga ng bayan. Dito nga kami pupunta sa AMK Vision Link Optical. Located nga lang ito sa Morong Commercial Plaza, T. Claudio Street, San Juan, Morong Rizal. Nabanggit nga sa akin itong panganay kong anak na si Pia na gusto na nga niya magpa-check up ng mata niya. Minsan daw kasi ay hindi na nga niya mabasa yung mga nakasulat nga sa blackboard nila. Pagpasok mo pa nga lang dito ay marami ka na ngang makikita na nakadisplay ng mga salamin. At sakto naman na wala ngang ibang tao kundi nga kami lang. Nagtingin-tingin na nga ng salamin ito nga panganay kong anak ko ano bang magugustuhan niya. Ba't iba nga ang price ng mga salamin dito depende nga sa frame na mapipili nyo. Bukod din nga ang price ng pinaka-lens niya. Medyo natagalan nga sa pagpili ng frame ito nga ang anak ko dahil may dalawa nga siyang frame na nagugustuhan talaga. Nakailang sukat nga siya dun nga sa dalawang salamin at kahit nga ako ay nalilito na nga at pareho namang bagay nga sa kanya. Kaya naman pati nga yung nag-a-assist nga dito sa optical ay hininga na nga rin namin ng opinyon. Buti nga at hindi nga naiinip nga itong batang maliit na kasama namin at panay na nga lang ang tingin dito nga sa mga salamin na nakadisplay. Ang sabi ko nga dun sa anak ko ay daig ko pa nga siya at hanggang nga ngayon ay hindi pa nga rin ako nagsasalamin at mas malinaw pa nga ang mata ko sa kanya. At sa wakas nga ay nakapili na nga rin ito ngang anak ko ng frame na gusto niya. Kaya naman sinimulan na nga i-check yung mata niya. Dito nga sa optical na pinuntahan namin na kapag ka nga bibili ka ng salamin ay libre na nga ang check-up ng mata. At dito naman ay tinitingnan nga kung gaano nga kataas ang grado ng mata niya. Nagulat nga ako nung sinabi nga na ang grado ng mata na itong anak ko ay isang 200 at isang 300. At habang nga ginagawa nga yung salamin ng anak ko ay nag-upo na nga muna kaming mag-iina nga dito. At eto na nga yung salamin ng anak ko, bali nga ito ay 2.7 pero naka-discount kami ng 200 kaya naman 2.5 na lang. Medyo mabigat nga sa bulsa pero no choice nga tayo dahil kailangan na nga rin niya magpasalamin. Bago nga kami umuwi ay binili ko muna ng price ito nga si Sia dahil nga last month pa nga siya nakalabas at nakagala nga din. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!